Okay, so uulitin ko po. Take 2 po 'to 'no, meron pong nag-stop ng laptop ko. Okay, so now is okay, so let me greet you first 'no. So magandang umaga, magandang tanghali, magandang hapon, magandang gabi sa inyo pong lahat. It's me again, Angel Whisper, na magbibigay po sa inyo ng mensahe mula po sa Divine, mula po sa Holy Spirit, kay God, um, sa mga Ascended Masters, Universe, Ancestors, Spirit Guides, angels, archangels. Okay. So, okay. So, let me thanks muna. Say thanks, no, to sa mga patuloy po na sumusubaybay ng ating channel, sa mga uh, bago na subscribers po natin. Maraming maraming salamat po. At sa mga nagpa-reading po for today, maraming maraming salamat po, and pasensya na po kung nagkaroon po ng mga delays, kasi po talaga pong pagka may walk-in po, no, is talaga po nagkakaroon po tayo ng delays. Binigyan ko man po kayo ng schedule talaga, no, pero I'm very very sorry kung nagkaroon po tayo ng late, no, kung naging na late po ako, kasi po talagang pagka may mga walk-in po ako na ginagamot, talaga pong hindi po maiiwasan na hindi ko po kayo ma-accommodate agad. No? So maraming maraming salamat po sa mga nakaintindi po at naintindihan nyo naman po. Maraming maraming salamat po. Okay, so syempre nagpapasalamat po ako sa mga bago nating subscribers, followers, no, viewers. Maraming maraming salamat po sa patuloy na pag ano nyo po, patuloy po na panonood, pakikinig, no, sa ating YouTube channel. Now is sa healing oil, no, is maraming maraming salamat po sa pag-purchase nyo dito. I don't know, pero parang alam nyo, ang lakas nito, no? I mean, hindi po ganito kabilis maubos yung bote ko. Actually, I only have ano na lang, 7 bottles na lang po, no? 7 bottles na lang po yung natitira. So, maraming maraming salamat po sa nag-avail nito. Maraming maraming salamat po. Talagang power po talaga siya. And marami na pong nagsabi. Ang ganda po ng mga feedbacks. Kung po pwede nga lang po no? Ang tagal po kasi mag-edit kung pwede ko lang i-post dito, no, yung mga feedbacks nila. Hindi ko lang po alam kung paano yun nag-a-appear dito sa screen, no. So, maraming salamat po. And sa mga amulets din po, marami rin po nag-purchase, marami po nag-avail, maraming salamat po. Since ito po is malapit na po mag-end ang Feb, so magka-first Friday po ng March, first, no? So, andyan na po yung kailangan na po natin talagang mas maging tutok po tayo sa ating mga pagdarasal, kasi dyan na po talaga papasok yung malapit ng magkaroon ng, I mean yung Holy Week, no? Tapos na andyan na. Okay? So, now is dito na po tayo sa reading. Actually, ito is a message from the crystal ball. So, hindi ko po alam kung magkoconnect po si crystal ball and si baraha, si cards, no, na pinirepair ko. Pero mas maganda kung palalabasin po natin, ano, para po mas maliwanagan po kayo dito po sa nakuha ko pong mensahe sa crystal ball. Okay, so we have the malaki ang ipin, no? This is lalaki. Na malaki po yung harapan ng teeth niya, no? Napayat, na at meron pa pong isa no, hindi ko lang po naisulat. Ano siya, yung sargo ang ilong na pango, no, na medyo may kaidaran na rin. So ito yung mga sumasalbahe sa inyo, ha. And meron ding babae na mahaba ang dila. So it's a swan, no. And meron din pong elemento which is ano to, kapre, na pogi na matipuno, no, na nagbabantay po sa inyo, na isa rin po ito na nagtatangkol sa inyo. Okay, hindi po lahat ng elemento masama. Okay? Nagiging hindi ko naman po sinasabing masama. Pero kasi po kahit naman po sa ating mga tao, pag tayo po inakante na na nabulabog, no? Talagang magkakaroon po tayo ng pag-uugali na medyo nagagalit po tayo, no? So, ganun din naman po sila. Pero mababait po ang mga elemento. Mababait po yung mga yan. Okay? Meron lang po talaga minsang mga mapasaway, no? Pero nakakausap naman po na maayos yan. And mapagbibigyan naman po kayo niyan. And para naman po ito dun sa mga tao nakaka-experience po na parang may ngalay, no? Or numbness sa kamay, braso, no? Yan, masasakit ang mga braso nyo. No? So, ito po is, sa nakita ko po dito is pinakita po sa akin na nakatali po yung kamay nyo. So, kung sino man po nakaka-resonate, pwede po kayo mag-comment na nakaka-experience po. No? So, kayo po is may karga po kayo na black magic.
no, or spell work na meron. Kung napapansin niyo po yung sulat ko dito is parang kahig lamok, manok, no? Lamok. Meron mga gusto naman magsulat ng lamok. Okay, so andito yung kasi every time, ngayon po kasi nasa focus po ako doon sa crystal ball, na every time po na meron po siyang bibigyan na mensahe, sinusulat ko po kagad. So, hindi na po ako nakakatingin sa papel. Kaya sabi ko nga kanina, sana matandaan ko lahat kasi baka hindi ko maintindihan yung sulat ko mismo. Pero God is good, so ito po na i-address ko po sa inyo ngayon. So, meron din po ditong marami kayong espiya, like evil eye, no? Marami pong evil eye ngayon na nakapaligid po sa inyo. Hindi po mismo sa lugar ninyo, hindi po mismo sa malapit sa inyo, nasa labas po sila, nasa malayo. Na kumukuha po ng pagkakataon na makita kayo, makita nila kung anong status nyo, kung anong itsura nyo ngayon, no? So, andyan po sila. And sila yung talaga nagmamasid-masid. Pero bakit hindi sila makalapit sa'yo? Dahil kay Mama Mary. Dahil kay Virgin Mary na talagang nagliliwanag, na nananakit ang mga mata nito every time na nakikita nila yung presence ni Mama Mary. Amen. Okay? So, we also have yung sagrado na lugar, no, na mabundok, mahalaman, na may maliit na tulay, na ang kawayan, na ang hawakan ay kawayan, na may nakabantay na itim na shadow, no? So ito yung nakita ko kanina na parang alam niyo yung very enchanting yung lugar na mapuno, na merong parang matagal na yung tulay, no? Pero alam niyo yung isang ng kawayan, isang ganun lang. So yun yung pinakahawakan mo. Pero banda rito is mga mababato, no? So hindi ko na naaninag, pero parang bato semento din yung dito eh. Pero yung hawakan niya lang para tumulay kayo doon is meron kayong kawayan na hahawakan. Pero bago kayo makarating doon, meron muna kayong dadaanan dito o meron naka-block dito, nakaharang na hindi basta-basta hindi ka basta-basta makakapasok kasi excuse. Sorry. Okay, so meron doon nakabantay na black shadow na hindi kayo basta-basta makakapasok. Especially kung hindi magandang intention mo para pumasok sa sacred place na yun o sacred o sagradong bundok. Pero once na naitawid mo yung sarili mo doon, no, or nakausap mo, napakiusapan mo yung bantay doon, grabe, andun lahat ng mabubuting nilalang sa mundo ng spiritual. Nagliliwanag, ang gaan. It's a paradise. No? Once na napakapasok ka doon, paraiso. No? So, andun lahat, pwede ka makakuha ng mutya, mga gamit mo sa panggagamot na andun. So, ito is mapupuntahan mo to. Pero there's a test, no, na sasalubong sa'yo na kailangan mo maipasa bago ka makapasok to sa lugar na yun. Okay? So, pero andito yung sinasabi naman ng Holy Spirit na malalagpasan at malalagpasan mo yan. Dahil alam ng Holy Spirit na alam mo kung paano mo i-approach yung nakabantay doon sa tulay na yun. Okay? So, yan yung nabasa ko sa wala na ba? So, yun yung nabasa ko sa crystal ball kanina while I'm praying, no? So, now, dito po yung mga cards natin. So, hopefully, kumonect siya doon sa reading ko kanina. Pero, ngayon naman po kasi is naihatid ko na po yung mensahe sa inyo ng crystal ball. So, kung ano naman po ang lumabas dito sa ating card is still, this is for collective, no? This is for collective. All zodiac signs, timeless reading. So, this is a collective reading, okay? Para klaro po tayo, okay? Kasi meron pong umaaway sa akin na parang ang labo daw. Okay, so this is a collective reading. So, naandyan naman po yan sa mga hashtags ko. Wala po akong mini-mention. Lagi ko pong sinasabi yan. Wala po akong pinatutungkulan. So, ibig sabihin po, para po sa kapakalahatan to. Kung sino lang po makaka-resonate, then be it. Okay? So, start na po tayo. Mag-pray po muna tayo. No? Hingi po muna tayo ng basbas. Panginoon Diyos Ama, Heso Kristo Ama, ako po'y naririto muli, kasama po ang aking mga subscribers, followers at viewers. Kami po ay inyong basbasan na inyong napakalalakas sa kapangyarihan, banal na dugo, banal na ngani, banal na espiritu para po sa aming kaligtasan, sa aming pang-araw-araw na gawain. Kami inyong basbasan para po maisagawa po namin ng tama ang aming mga misyon dito sa lupa. Naway kami po yung inyong iligtas sa anumang kapahamakan, disgrasya sa kuna at anong klase ng karamdaman na tukso at bigyan po ng kagalingan ang lahat po ng humihingi ng tulong ninyo.
Naway pakibasbasan po ito mga cards ko po na ito na kung maaari po, i-connect nyo po siya doon sa crystal ball na mensahe na ibinigay nyo po sa akin kanina. Naway maibigay ko po sa kanila kung ano man po ang ibig sabihin nun, na sa ganun po ay masagot ko po ang mga katanungan nila. Ito po ay patungkol doon po sa mga gumagawa po sa mga collective ko na maibigay ko po sa kanila kung ano na po ang nangyayari sa kanila. Doon po sa mga gumagawa, doon po sa nananalbahe sa kanila, doon po sa gumagambala sa kanila. Maraming salamat po. Naway ako po inyong pagbigyan at makipasbasan po ng inyong napakalalakas sa kapangyarihan, banal ang dugo, banal ang ngalan, banal ang espiritu, ang mga cards ko na ito. Maraming salamat po. Amen. Okay. So, let's see kung start na po tayo, no? So, dito po muna tayo sa mga cards ko na ito muna. Kuha muna tayo ng message from Tarot card. Okay? So, maraming salamat po dun sa mga nag-comments po ng mga readings ko last night. Maraming. Akala ko nga po hindi ako makakapag-reading ngayon kasi too late na po, no? Kasi nga po nagkaroon ng delays kanina dahil nga po sa mga walk-in na pasyente. So, ganun po, no? Paki-consider na lang po kung halimbawa pong hindi po ako nakakasagot agad sa mga calls ninyo. Kasi most of the time, ang sinasabi ko po is, lalo na po sa mga client ko online na nasa ibang bansa, sinasabi ko po na paki-miss call po ako before nung talagang oras na binigay ko. And for some naman po is talaga po, nagkakaroon lang po talaga ng mga emergencies. So, patawarin po ninyo ako. Ako'y humihingi na po ng tawad sa inyo na sana po ay maintindihan nyo rin po yung kalagayan po. Kasi hindi lang naman po ako tarot reader. I'm also a healer na may mga walk-ins din po ako. No? And may mga emergencies din po sometimes. No? So, antayin nyo lang po dahil hindi naman po ako scammer. Okay? So, ando naman po yun talagang nagkakaroon lang po ng delays. Okay? Gusto ko lang po i-clear yun. No? So, maraming salamat po doon sa mga clients ko kanina na talagang napaka-understanding. Maraming salamat. Okay? So, kuha po na po tayo ng mensahe sa card. Okay. So, let's see kung ano ba to. So, we have the Ten of Wands, Nine of Pentacles, and the Two of Swords. Okay. So, sinasabi naman dito sa Ten of Wands, no? Kumbaga, andito na yung meron kang bang mga, alam mo yung tipong problema sa buhay. Again, lahat naman po tayo may mga problema sa buhay, no? Again, patay na lang po ang walang problema sa buhay, no? Mga tahimik na po yan, eh. Actually, mga souls nila, kung talagang bigla ng pagkamatay, may problema pa rin po yan. What more yung mga tao talaga na nandito nakayapak sa lupa, no? So, andito po yung talagang meron na po tayong mga burdens or meron po tayong mga tipong pagsubok, no? Na ngayon po is pilit po nating nire-resolve, no, na kailangan mo po natin mapagtagumpayan. But then, kahit na po gano'n na meron kayong mga pagsubok sa buhay, still, no, is nandun yung na isa sa katuparan nyo po, na tipong na-accomplish nyo po. Kasi, ano yan part of your responsibility na po yan. Kung ano man po yung profession nyo ngayon, kung ano man po yung mission nyo ngayon, is wag po kayo mag-alala kasi napapagtagumpayan nyo po yan. Kahit po gano'ng kabigat yan, kahit po gano'ng kadelikado yan, is I know na nalalagpasan nyo po yan. And kumbaga, marami na pa kayo napatunayan sa sarili nyo. Kasi nga po ano kayo responsable po kayo. Hindi po kayo yung tipong hindi ngaskugo na tinatawag. So, umpisa lang magaling tapos pagdating ng mga ilang araw, nga na, yung gano'n, parang inaasam na sa lahat. Hindi. It's not your personality kasi ikaw is yung talagang responsableng tao. Kaya nga pinili ka ni God, kaya nga ikaw is chosen one, kaya nga ikaw is earth angel. No? Kasi maraming nakita sa iyo si God na alam niyang maisasagawa mo ng tama. No? So that's the Ten of Wands. No? Okay, so we have the Nine of Pentacles here. Hindi niyo pala makita. Goodness, nakaharang pala yung aking mga cards. Okay, so andyan yung Nine of Pentacles, no? And Two of Swords. So, andito na yun dahil nga dyan sa pagiging responsible mo, no? Na talagang nasasagawa mo yung mga task mo, mission mo, no? So, naandyan yung
talagang ini-enjoy mo ngayon yung mga rewards na binibigay sa'yo ni God, no? Gano'n naman talaga, no? Kung ikaw ay makatao ka, responsible ka, charitable ka, giver ka, no? And andun yung nakayapak pa rin ang paa mo sa lupa na hindi ka mayabang, hindi ka mapagmata, yung mga ganon, hindi ka abusado. So, nandun talaga yung talagang yung mga rewards or yung mga achievements mo from God is talagang continuously pumapasok sa'yo, pumapasok sa buhay mo. So, okay na. Alam mo yung tinatawag na fruits of labor? Yan ka na, eto ka na. Okay? So, now is andito na rin yung sinasabi dito sa Nine of Pentacles is nai-enjoy mo na kung ano yung mga rewards na nare-receive mo dito from Holy Spirit, from God. Na kumbaga yung mga gusto mo noon na matagal na panahon na hindi mo nabibili o hindi mo nakukuha is ngayon meron ka na. Nag-excess pa nga sa expectation mo eh. No? Kumbaga, hindi mo inaasahan na magkakaroon ka na gano'n na maisasagawa mo yung mga ganito kasi alam mo yun, na isagawa mo ng tama kung ano yung gustong iparating. I mean, kung ano yung gustong ipagawa sa ni God is na isagawa mo ng sobra-sobra din naman. Kaya si God, yung pinoprovide niya sa iyo, binibigay niya sa iyo yung gift and rewards, no, is talagang sobra-sobra din. Okay? So, yun lang, na kumbaga, alam mo yun, ang ganda ang ganda nung, ng life pattern mo ngayon, na kumbaga, andun yung mission na binigay sa'yo dito ni God is talagang binigyan ka man niya ng responsibility no, is na isasagawa mo naman siya ng tama. And andito yung in return, no, syempre, parang binibigyan ka niya ng kaginhawahan ngayon sa buhay. No? Patuloy niyo yun. No? Sa mga hindi pa po nakaka-experience nito is naway i-adapt niyo po itong reading na to. Okay? So now, isang dito talaga yung Two of Swords, no, na dahil nga dyan sa mga responsibility mo, sa mission sa binigay sa'yo, mga task na binigay sa'yo, and nandyan na nga yung rewards no, na nare-receive mo, still, nandito pa rin yung minsan pumapasok sa isip mo yung mga difficult choices. Andito yung hindi ka makapag-decide, and at the same time, andun din yung confusion. Nalilito ka, no, na parang, or parang hindi mo alam kung alin ba yung uunahin mo o yung ihuhuli mo, kung igagawin ko na ba to o hindi pa. Ano ba uunahin ko? Kasi parang eto kang busy person ka eh, no, na parang mahalaga sa'yo ang oras. Pero syempre mahalaga din sa'yo. At ang gusto rin sa'yo ng Holy Spirit is kailangan mo rin ng time to rest. No? Kailangan mo rin ipamper yung self mo. So now, dahil parang gusto mong iserve lahat, gusto mong ibigay to doon, gusto mong ibigay to dito, gusto mong ibigay doon, parang alam mo yung pinagpo-compress mo na natutuwa naman sa'yo si God sa mga ginagawa mo. Pero andun yung naaawa rin siya kasi parang yung pagiging responsable mo is parang OA na. Parang alam yung hard work na binibigay mo dito sa sobra-sobra na. No? So, pero in a way, no, is andito yung talagang God make sure, the Holy Spirit make sure, your guides make sure na nabibigyan kanila ng protection, which is alam kong number one na gusto mo yan. Protection for yourself, especially for your loved ones, for your family. Yan yung numero uno na alam kong hinihiling mo sa Panginoong Diyos Ama, kay Yeso Kristo Ama, sa mga ascended masters mo, sa mga guides mo. Alam kong yan, kaya ibibigay at ibibigay sa inyo yan. Ibinibigay niya yan sa inyo. Hilatag na nila yan sa inyo. Okay? Okay? So, ayun. So, let's see kung ano pa ang mensahe. Natin kung ano pa ang message ng ating Holy Spirit. Ay, dami. Okay. So, we have the Judgment Day. We have the Three of Pentacles, Seven of Wands, and Hangman. Okay, so Judgment Day. Okay, so now is andito talaga yung sinasabi na, alam mo yung, eto na yung time na pwede mo nang, yung ano ba yun, i-unleash, no, yung power na meron ka. Pakawalan mo na, itodo mo na, no, kasi eto na yung talagang time na marami din darating sa'yo na matitindi, no. So now is eto na rin yung right time to unleash your power, na mag-take action ka na, no, kasi
andito na rin yung ano alam mo yung rebirth mo, parang renewal, no? So andito na yung maraming mag-o-open, no, na opportunities sa'yo, and at the same time andito rin yung mag-o-open or alam mo yung parang sasambulat na lang, no, na malalaman mo, ay may ganito pala akong kakayanan, ang galing alam mo yung maa-amaze ka na naman sa sarili mo, may mga ganun ka. So now, dahil doon sa mga yan, yung judgment na ibibigay mo ngayon doon sa mga, halimbawa may pasyente ka, ganun, no, so may mga pasyente ka na andyan, so hindi mo ine-expect na matatanggal mo sa pamamagitan ng ganung simplest way na ginawa mo, no? Na parang dati nag-e-effort ka no? Pero ngayon alam mo yung tipong titigan mo lang, hipan mo lang ng konti, haplusan mo lang ng konti, tapos na ang gamutan, next. Ganun ka, no? So ganun nakatindi yung power na meron ka ngayon, okay? So now is andito yung Three of Pentacles na kailangan if ever, no? If ever na ikaw is meron ka ng group or meron ka ng mga estudyante. Kasi ano ka dito you're a teacher, you're a spiritual teacher, you're a mentor and a guru. I mean, a leader, no? So now is andito yung pinalalabas dito sa Three of Pentacles, no, na dahil nga andito na yung meron ka ng lakas no? Meron ka ng lakas kasi nakakapagturo ka na and naibibigay mo na yung dapat na i-share mo sa kanila. So now is andito na yung kailangan mo na ng parang ask some help from them, no? And para ma-enhance na rin yung mga kakayanan na meron sila na itinuro mo sa kanila. So mas maganda rito yung merong parang alam mo yun, parang group success na tinatawag, no? Collaboration, no? Or teamwork, no? So ito yung kailangan nyo ngayon, no? Para alam mo yun, parang kahit sila, kung sila mag-a-ask sa'yo ng help, no? Better tawagin mo lahat ng attention ng mga students mo. Then, alam nyo yun, yung powers nyo, pag sama-samahin nyo, for sure success yan. And for sure, galing na magaling yung pasyente mo, no? So, ito na yung time din na para buksan mo yung mga kakayanan ng mga estudyante mo. Kailangan malaman mo na kung hanggang saan or nasaan na yung antas nito mga estudyante mo na mga tinuruan mo. Okay? Pero make sure na bago mo sila lapitan or sabihan is andito yung alam mo na kayang-kaya na nila, no, na lumaban sa mundo ng spiritual, lalong-lalo kay Taning. Okay? So now we have the Seven of Wands. So there may be challenges pa rin, ano, talagang hindi naman tayo again, buhay tayo no? And talagang ang problema is kabuntot natin yan. Kulang is kabuntot natin, especially sa mga healers. And also sa mga tarot readers, kasi may mga tarot readers na nasa spiritual din po no? Na marunong din po mag-heal. Marami din po kami, no? So, may mga tama din po yan, na hindi lang po nagsasalita, no? So, mayroon man, may mga dumating man mga ganyang pagsubok sa inyo is, andito yung malalagpasan ng paglalagpasan, and you can do it, no? You can beat them, no? Ano nyo yan, ano ba to? Malulusaw nyo yan, or matatanggal nyo yung mga ganyan, okay? So, kasi alam nyo yung competition, no, is talaga na andyan, okay? So, huwag kayong magpakakampante. Lagi ko naman sinasabi sa inyo yan, huwag kayong magpakakampante, di ba? Okay? So, now, in struggles, nandyan din yan, no? Obstacles, nandyan din yan. May encounter pa rin natin yan. Kahit na po gaano tayong kalakas na healer, may encounter po natin yan, no? Ando na lang po natin talaga mas ma-enhance yung faith. Kailangan po natin yung faith po talaga is palakasin po natin ng palakasin. Okay? So now we have the Hangman here, no? So andito talaga yung kailangan nating i-release, no? Yung mga kumbaga, yung mga hindi naman dapat nating i-keep, no, i-release na natin yan, no? So, kung ano man yung mga tipong hindi mo naman nakikita, pero andun yung ang dami mong ang dami mong iniisip, ang dami mong eme-eme, ang dami mong ano ba to, mga doubts, no? I-release mo yan, i-release mo lahat yan. Kasi hindi yan makakatulong sa'yo pagdating sa kung anong meron ka ngayon, like healer or tarot reader or what, or employee, no? So, andito talaga yung kailangan alam mo, yung mga different perspective, no, ng buhay, no? Hindi mo po pwedeng ibigay lang yung isa, or parang alam mo yun, doon ka lang sa isa. Kailangan parang anuhin mo rin, balansihin mo rin, no? Kailangan matuto ka mag-balance dito.
Okay? So now we have the top of the deck is the Ten of Swords. And the bottom of the deck is the World. Okay? So, dito sa Ten of Swords, no, it's finished na, no, for better, for worse, no? Kumbaga, andito yung talagang maraming talagang nagbabackstab sa inyo. For now. Hindi for now. I mean, ito is long term na rin to eh. As long as andito ka sa mundo ng spiritual, andito ka sa loob, no, is talagang marami. No? Marami ang magbabackstab sa iyo para ikaw ay bumagsak, kalabanin, lahat. No? Bigyan ng sakit ng ulo, bigyan ng disgrasya, kung ano man, ano? Marami siyang ano. Kaya dapat yung trust natin dito is kailangan nating medyo i-minimize, no, na hindi natin kailangan mag-trust sa lahat ng tao. Trust no one except God. No? Trust no one except God. Okay? So, make sure na yung pagiging intuitive ninyo o yung pagkakaroon nyo ng malakas sa psychic abilities, lagi nang pagganahin yan. Lalo na kung meron kayong mga strangers na nakakaharap. Or even yung mga well-known na person nyo na. Even sa family member. No? Kailangan po natin dito is lakasan po natin yung intuition natin. No? Kung meron ka mang nararamdamang hindi maganda, let go, let God. Pag-pray mo na baguhin niya yung ganong attitude niya. Nilalamangan ka, niloloko ka, no? Nagsisinungaling sa'yo. Let go, let God mo yan na mabago yung pananaw niya sa buhay, na magbago yung pag-iisip niya. Okay? So, we have naman na all your efforts are coming to fruition. So, andito naman talaga yung, alam yung pag once na let go, let God mo ang lahat, no, is talagang andito yung talaga, magkakaroon ka ng big changes, no, and andito yung peace of mind is andyan din. Though, at first, talagang andun yung mag-struggle ka, kasi andun yung may stress ka, kasi ang pakiramdam mo dito is andun ka sa toxic situation. Pero, kumbaga, kahit na gano'n, ano, lahat naman ng efforts mo is, alam mo yun, lahat ng bigat or lahat ng mga pinagpaguran mo, lahat yan is may kapalit na maganda from God, no? So andito na yung success talaga, kasi nga you're a powerful manifestor. So hindi to para sabihin mo maglalaro-laro ka lang or tipong papabayaan ka ni God. No, you're a powerful manifestor, kaya make sure na um, lagi kang yung faith, lagi mo ilalagay, no? And huwag ka magpapabaya sa sarili mo, and of course, yung communication mo kay God. Lagi nandun. Again, kung po pwede nga lang na every kembot mo, every walk mo, every breath mo is talagang andun yung kabuntot na si God yung kausap mo. No? Kasi mas magaan po yung ganon. No? Okay, so first card natin, this is liar. No, we have the liar here. So, meron taong nagsisinungaling sa'yo. Sino kaya yan? No? Sino kaya yan nagsisinungaling sa yung tao na yan? Pero again, yung mga taong ganyan naman is talagang, alam mo yun, normal na yung ganyan ugali eh. No? Yung pagsisinungaling. Normal na yan. So, ito is, ramdam mo sa sarili mo na itong taong to is nagsisinungaling sa'yo or merong itinatago sa'yo. Dahil andito yung marami kang iniisip na andito yung nako-confuse ka. Bakit ganito yung ginagawa niya ngayon? Bakit kaya may ganito siya? Bakit walang pera? Or bakit ganito siya makisalamuha sa akin, sa amin? Yung mga ganun. Bakit parang dead ma lang? So, andito yung pag tinanong mo siya, meron siyang sagot pero nagsisinungaling siya. Pero dahil intuitive ka, alam mo kung ano yung tama. Alam mo na nagsisinungaling tong taong to. Okay? So, travel. So, ito yung magbibigay sa'yo ng one of parang, mo yung mag-heal ka sa kung ano man yung dinadanas mo. Okay? So, we also have a tarot reader here. So, maybe, one of the tarot readers also, no, is parang nag-aano sa'yo, na, ano ba to, ini-espiya ka or nag-stalk sa'yo. One of the tarot readers, no? Or maybe, no, for some, no, is andito yung, etong tarot reader na to is parang, andun yung, naaaliw siya na panoorin ka din, no, or nagbibigay ka na rin ng inspirasyon sa kanya,
na parang nagigising na rin siya, no, sa mga ganon. So may mga ganong thinking itong tarot reader na to. Okay? So we also have happily married, no? So andyan yung happily married ka. Oh, by the way, may binubulong lang po sa akin, this is from download, no? Na itong tarot reader na to is parang pinuntahan din to ng taong sinungaling para ikaw ay basahan, no? Nagpapabasa siya kung ano na ang kalagayan mo ngayon. At nalaman niya na ikaw is happily married, na ikaw is meron ng partner na masaya ngayon at kontento ka sa kung anong meron ngayon. So, itong taong to is naghanap ng isang tarot reader at tatagpuan tong tarot reader na to na kaya dumadayo pa, no? Kasi we have the travel here. So, dumadayo pa siya. And now, nalaman niya na ikaw is happily married, no? And nalaman din niya na ikaw ay nag-power upgrade, na ikaw ay mas malakas na kumpara noon, kumpara last year, kumpara last month, kumpara last 2 decades, no? Mas malakas ka na ngayon. Okay? Na hindi ka na niya kayang i-beat. No way. No way, Jose. Yan, no? So, let's see. Okay, so kasi you have a pure heart and you deserve, no, yung pagkakaroon ng power upgrade, no? So, good luck do sa mga sinungaling dyan. Okay? So, we have 3 cards na bumaba. Okay, justice. Justice nga ba? Oo. On your favor. Always, no? Kasi marami kang good doings. And ito, ang justice on your favor na ikaw ay yayaman. No? So, ito is lagi naman itong lumalabas sa readings natin na talagang kasi nga pinahirapan ka nito ng bongga or pinalubog yung negosyo mo, ninakaw ang negosyo mo, or maybe meron kang pamana na ninakaw din niya, na kinuha niya, na lahat na lang sinakop niya, parang gusto niya lahat kanya na, no, yung ganun. So, na-serve na yan, yung justice na yan. So now, itong taong to, itong sinungaling na to, na gumagawa, naninira, no, kung ano, chismis, marites, ganyan, is now nagsasuffer. And now, umikot ang mundo. So now, is kung from rags ka, from rag ka, is to riches ka na ngayon. Okay? So now, itong taong to is in pain. Diba? Iyak to the max. Iyak mode kasi nanalo ka. Ikaw ang for the win. O, diba? So, ikaw for the win and siya ngayon ang ngak-ngak ng ngak-ngak ng ngak-ngak ng ngak-ngak. No? Kasi, may ginawa kang action eh. So, may ginawa, kumilos ka kasi. No? So, andito yung talagang ipinasa Diyos mo lahat. No? Hindi, wala kang mang ginawa dito like legally, like sa court, mga ganyan, or parang barangay, police, or what, no? Or pinuntahan mo to, kinonfront mo, nagwasiwas ka doon, nagwala ka doon, nagrumentado ka, wala kang ginawang ganun eh. Dinaan mo din sa spiritual. Ni-let go, let God mo. Simple as that. Diba? Pero napaka makapangyarihan ng word na let go, let God. Sobra. Let go, let God. Let's see kung ano pa. Okay. See, social media. Pinanonood ka nito. Pinanonood kang maiging yan. So, ano ba to nakalabas na to? Okay. Undecided. Okay. Yung social media na yan is pinanonood ka yan. No? Pinanonood ka lahat. No? Lahat ng social media platform talagang sinerge ka yan. No? Kasi, ano yan eh, isa rin yan sa nalaman niya sa tarot reader na to na ikaw ay meron kang ginagawa sa social media na ito yung reason kung bakit parang andito yung marami na nagmamahal na tao sa'yo, marami na naniniwala sa'yo, marami kang nabibigyan, may inspired sa'yo. No? Ito yon na ito yung tipong marami marami ka ng napabalikan loob sa Diyos Ama. No? Na hate niya. Kasi nga may pagkataning to eh. No? Tinalo na nga ito si Taning eh. Parang gusto niya pumalit sa throne ni Taning, ganun. Okay, so now, andito yung still undecided ka, no? Undecided ka in a way na parang, alam mo yon na komprontahin to or bigyan ng, ayan, kasi may communication din na lumabas, no? So, we have ayan, so undecided ka na komprontahin yan. We have the communication here or para kung sakasakali bang lalapit to sa'yo is makikipag-usap ka, makikiharap ka ba? Of course not. No? Kasi itim siya, puti ka. No? And hindi rin i-allowed ni God yan, yung communication na yan. Pero ito apply ko to sa, ito
ito yung ayaw na ayaw niya. Kasi kung the way, kung paano ka makipag-usap sa karamihan, sa tao, no, is, nandito kasi parang ang sinasabi ko sa inyo na maybe you're a pastor or a public speaker here na nag-share ng words of wisdom or prophetic words, no, ng mga godly messages, no, is andito yung nagsisend ka sa marami tao na nabuksan mo yung mga natutulog nilang dugo na parang andun na yung nakalimutan nila ang Panginoong Diyos Ama. And now, andito yung naiaangat mo na nagigising mo na sila. Now, they are embracing the Holy Spirit of God. No? So, andito ngayon yung bilang reward sa ni God is, again, yung spiritual gifts and abilities is talagang dinagdagan ka ng dinagdagan or mas pinalakas pa to, no? And with also your spirit guides is, as sinasabi dito, na kumbaga, they have a message na kailangan mong mag-clear ng space. Ano ba itong pag-clear ng space, no? So, kailangan mo na maaliwalas na lugar. Kung ano yung sa tingin nyo dapat nang itapon, tapon nyo na. Huwag nyo na i-keep. Basura lang kasi. Alam mo, the more na nagkakaroon kayo ng mga tambak sa bahay, the more na nagkakaroon kayo ng mga demonic entities dyan kasi doon sila sumisiksik, no? Especially mga tago-tago sa ilalim, mga ganyan. Tapon nyo na yan, aalin nyo pa ba yan? Babahayan lang po ng lamok yan eh. Babahayan lang po ng daga yan. Babahayan po ng ahas yan. No? So, yung tingin nyo pong hindi na po kailangan sa bahay nyo, tapon nyo na po. Huwag nyo na pong sabihin yung magagamit pa yan. Kasi po the more na nililet ko nyo po yung mga old na gamit na yun, alam nyo pong may slight damage, may basag, may ganito, or talaga hindi naman napapakinabangan na. Or mapakinabangan nyo man po, sa darating na panahon is, alam nyo, hindi nagagana. Tapon nyo na po yan. Kasi may kapalit po na maganda yan. Mas maganda po yung, alam nyo yung peaceful or maaliwalas, yung ambience ng bahay. Yung parang pagpasok na wow, parang ang lamig, ang sarap. Yung ganun. Kaysa po yung pagpasok na parang init agad sa mata, nakakairita, ang sakit sa ulo. Yung akita nyo, ang daming tambak, ang daming patong, ang daming alikabok, ang baho. Diba? Yan po yung mga gusto-gusto ng mga miyembro ni Taning. Especially ni Taning. Okay? So, yan po yun. Okay? So, kailangan nyo po yung clearing space, no? Okay? So, now, your third eye is awakening. So, alam nyo po, isa rin po sa nakakatulong na para po ma-enhance natin yung third eye natin or ma-awaken po yung third eye natin na naka-close, no, is kailangan po natin ng talagang magandang ambience, magandang surrounding, very warm, no, yung gano'n. Yung tipong, alam nyo yung parang nai-inlove kayo sa lugar nyo. Hindi yung naiinis, hindi yung nabubwisit kayo pag nakita nyo lagay, bayan, tambak, bayan, kalat. Yung mga ganun. Bayan ang baho. Yung mga ganun. No? Mas maganda po yung ganda naman. Ay, ang ganda naman niya. Ay, ang lin. Ang kinta ba? Ganun. Ang bango ah. Diba, mas maganda po yung positive, no? Especially po pagkabahay. Sino ba naman pong gustong tumira sa bahay na napakabantot? No? Siyempre, ang gusto po natin yung maaliwalas at mabango or maayos. No? So, yan po. Kailangan niyo pong i-clear yung space niyo. Okay? Okay. Isa pa. Pag wala na pong bumagsak din, switch na tayo sa isa pang. Okay, so they love you. Everybody loves you. And marami pang magmamahal sa inyo. Na galit itong greedy person na to na talaga namang greedy na, sinungaling pa, lahat na nasa kanya. No? So again, kailangan nyo lang po dito is pagpatuloy nyo po yan. No, kahit na po inaatake kayo niyan, hayaan nyo lang sa let God nyo po yan kasi nandiyan po si God para bigyan po sila ng parusa. Okay? Tuloy nyo lang po yan. And they know who you are. Itong mga person na to, itong greedy na to, no, is talagang alam na niya kung ano ka, kung sino ka, kung nasaan ka, kung anong antas mo, alam na niya. Kasi siya tinanggalan niya. So, continue to ha. Cut the cords. Tigil mo na yan. Huwag ka na mag-isip. Huwag ka na magdalawang isip kung makikipag-ayos ka pa ba dyan or hindi. Cut the cords. Okay? Cut the cords. Okay? Alam mo na naman yan, siguro kung sino yung mga taong toxic sa buhay mo, no? Iwasan mo na yan. And totally cut it. Cut it into pieces. No? O kaya giling nyo. Lagay nyo sa giniling na, gilingan. Charot lang. Charot lang. Gigigilan naman ako kasi sa reading. Okay, so jealous of you kasi magaling ka kasi you're with God. You're with the Holy Spirit, no?
Nasa tamang landas ka kasi, and siya ligaw-ligaw na kung saan sana siya nagpupunta. Okay? And dito siya nainis. Dito siya nagselos dahil well-skilled ka and artistic ka. Very creative. No? Talagang ang taba ng utak mo dito na siya meron siyang talento or meron siyang dunong pero ginamit niya sa mali. And ikaw nabubita, no, pero madiskarte, no? Ikaw ngayon ang meron. Siya ngayon ang good luck. Siya ngayon ang goodbye. Okay? So, ganun. Hindi naman sa bubitang-bubita. Sorry naman. Okay, so hindi yan sa lahat ha. Naku, baka yung mag-react na naman dyan. Okay, so yan, galit siya sa'yo dahil nga dyan sa pagiging well creative mo, no? So kailangan mo na sacred place talaga, no? Kailangan mo mag-set, no, ng isang sacred place para doon ka mag-pray, doon ka cleanse, no? Doon lahat, no? Yung sa spiritual mo na ginagawa, doon mo isagawa. Okay? Kasi sa sacred place na yan is diyan ka makakapag-focus and diyan ka magkakaroon ng mga yung skilled and artistic na yan or yung mga good ideas na sinasabi, no, is diyan papasok. Kasi sila mismo na nakaharap sa'yo, especially kung altar yan, is talagang andun yung tutulungan kanila kung ano yung mga dapat mong gawin at hindi mo dapat gawin. Pipigilan kanila sa mga iniisip mo. Pero for now kasi is kung ano yung nasisense ko is lahat po ng ideas na pumapasok sa inyo is galing po from Holy Spirit. Okay? Okay, so dito naman tayo sa isa pang card. Okay, so let's see. Okay. Wow. Okay, so we have the 7 of Wands, 5 of Wands, puro Wands, and Queen of Cups. Okay, so now, dito sa 7 of Wands, talagang andito yung, kumbaga, yung mga challenges na dumadating sa inyo, no, sa buhay nyo, struggles, ganyan, is andito naman yung kayang-kaya nyo ng depensa. Kahit sa mundo ng spiritual, no, na kahit na may mga attacks kayo, kayang-kaya nyo ng depensa ng sarili nyo. Bakit? Kasi may mga amulets kayo na, see? May mga amulets kayo na kasama, di ba nakatiwangwang siyang ganyan. So, meron kang amulets na kasama. Kaya andito yung talagang, kung sa depensa at depensa rin lang, ay naku, the best ka dyan. Kumbaga, ikaw na mismo nagsiset ng boundaries para hindi ka pasukin o tamaan ng mga kung anong spiritual attacks na yan. No, so, yung mga yan is lahat naman yan is nagba-backfired, okay? So, don't worry. Don't you worry, okay? Okay? So, okay? Okay. So, yan. So, we have the 5 of Wands here na talagang itong person mo talaga nagigil-gigil siya na selos sa mga sa skills mo, no, is sa mga kakayanan mo, sa mga ginagawa mo ngayon na magic, sa paghihil mo, no, and dahil sa marami nga nagmamahal sa'yo na tao, no, this talagang andito yung nakikipag-competition siya, and talagang continuously nakikipaglaban siya sa isang mundo ng spiritual. So, binibigyan niya ng komplikado ang lahat, no, pero hindi siya magtagumpay no, kasi ang dami nagmamahal sa iyo, ang daming for sure ang dami nagpe-pray for you for your safety, no, not only for you but also for your family. So now is andito na si Queen of Cups na pumapasok na bakit ganun ka na lang din mahalin ng madlang people, no, bakit? Kasi very very emotional ka. The way you deliver those messages is talagang very emotional. Yung kindness mo is na andyan and very intuitive ka, malakas ka. Psychic abilities mo dito is talagang boom na tinatawag, no? And kung sa pag-aalala, ang pag-take care dito sa mga taong hinahandle mo or dun sa mga nakakasalumuha mong tao, yung pag-care mo talaga is talagang from your heart. Walang ka-plastikan, hindi ka peke, hindi ka scammer. Okay? So yun yung nagustuhan sa'yo ng karamihan tao. That's why, andito sila na parang kulang na lang is to praise you. Pero syempre, andito yung ayaw mo naman na ikaw is i-praise kasi tao ka lang no? Para lang kay God yan. Pero halos yung iba, halos ganun na ang tingin sa'yo. Kasi parang ang daming mong tao na rin na siguro binago ang buhay, binago ang pananaw sa buhay, na napag-ayos mo ang mga dating sira, no? Kaya parang andito yung ikaw yung nagbigay ng himala sa kanila.
no? Collective. Again, this is for collective ha. Wala po akong pinatutungkulan dito na kahit na anong zodiac signs. Wala po akong mention na name. Okay? So, kung sino po yung makaka-resonate, then, pwede nyo po siyang i-claim. Pero kung hindi, makinig na lang po tayo. Okay? So, we have the Seven of Swords. Continuously ha, talagang andito yung galit-galit siyang nakawin yung kung ano sa yung meron ngayon ha. Pero sorry ha, kasi hindi niya talaga magagawa yan dahil lahat is nandito na. We have the Magician on the deck, on the card. Oh, 'di ba? So kahit anong pagnanakaw ang gawin nito, kahit anong attempt ang gawin nitong pagsugod sa iyo, pananakit, no, is or kahit anong ano may pagmamanipula or dishonesty, mga sabi niya sa iyo, wala. Kasi you are the magician. So, lahat ng powers nasa iyo, lahat ng magic control nasa iyo, and you're a powerful manifestor. So, lahat din ng tools no, sa mundo ng spiritual, halos nasa iyo na. And alam ko madadagdagan pa yan para mas lalong lumalim or lalong kang tumaas yung antas mo sa mundo ng spiritual. And ibibigay sa iyo ni God yan. Kasi ang gusto ni God is mas marami ka pang matulungan. No? Okay, so we have the Three of Swords. So now is andito yung talagang itong person mo na to no, is andito na kayo sa part na talagang putol na talagang andito na yung separation ninyo, na talagang andito na yung nasaktan din siya noon. Parang alam mo yung kasi itong taong to is talagang halos kinukonsider niya yung sarili niya na nag-iisa na lang siya sa buhay, na wala na nagmamahal sa kanya, wala na totoo sa kanya kasi kagagawa niya rin, deserve niya rin yun kasi ang dami na wala ang dami na wala sa kanya, ang dami na kumbaga dati lahat ng simpansya na tao sa kanya, nawala na. Nawala. Okay? Kasi nalaman na rin ng mga nakapaligid na tao sa kanya, which is kung sino yung totoo sa'yo at sa kanya. No? Na ikaw ay puti, siya ay itim. Literally. No? Okay, so let's see. So this is our last deck. Walang po tayo dito ng 3 cards. Okay, so we have Four of Ariel. This is Archangel cards. So when you give, you also receive. Yes, being resistant to change. Extremes in how you save or spend money. Yes, okay. So, andito talaga yung, alam mo yun, yung tipong, when you give talaga, is talagang, you also receive, no? Kaya nga kung magbibigay po tayo sa tao, tutulong po to sa tao, kailangan po galing dito. Wala din pong halong kaplastikan. Okay? Mas maganda po yung galing po sa kaibuturan ng ating puso, yung ibinibigay natin tulong sa tao. No? Kasi po, si God, hindi po manghihinayang na bigyan po kayo ng tulong din. No? Hindi po siya manghihinayang, hindi po siya magdadalawang isip, ganun. Okay? So, since yan, meron ka ng changes no, financially, na doon ka na sa nagkakaroon ka rin ng growth no, financially, isinasabi dito ng Holy Spirit na you have to spend it wisely and you have to save it also. Huwag kang mag-spend ng pera ng wala namang katuturan, wala kabuluhan, no, yung gano'n. Kumbaga, save it, no? Save it and yung iba naman is, yun nga, kasi nga, binibigay mo. Okay? So, kaya andito si God para, alam mo yun, yung mga binigay mo, pupunan niya yon triple. Ne? Sabi ko, 3 lang eh. Ang daming binigay ni God. Okay. Ang daming binigay ni God. Ang daming mensahe. Okay, so Four of Raphael. Okay, seek out other possibilities. Look for the magic in life. Be aware of your own emotions. Okay, so sinasabi dito na kumbaga kailangan parang bigyan mo ng pansin lagi yung mga nangyayari sa buhay mo. Parang alam ko naman no, na na-amaze ka sa mga nangyayari, especially sa mga healers, no? Andito yung talagang akala mo talaga nagmamagic ka, na talagang merong mga, kasi may napapagaling ka na akala mo hindi mo kaya, pero alam mo yun, magugulat ka na lang, wala na yung pain, magaling na siya, lumiit na si bukol, nawala na si bukol, gumaling na si sugat, nawala na yung tubig-tubig, yung mga ganyan. So, yun yung mga magic na nagagawa mo sa buhay. No? So, mag-seek out ka pa, or parang mag-search ka pa, or mag-research ka pa
No, kasi marami pa eh. Marami ka pa magagawang milagro or miracles, no? Marami pa. Okay? So, yan yung isa sa mga sinasabi. Okay? Ni Four of Raphael. So, we have the Ace of Gabriel. So, dito is kasi is sinasabi nga dito na marami kang amazing na something na magagawa talaga. Kumbaga, andito yung, kasi, parang binigay sa'yo dito ng, parang naman yung sa diwata na wish or parang kay, ano ba to, kay Aladdin, no? Parang binigyan ka dito ng gift of passion, opportunity, and inspiration. Parang ito rin yung ano isinishare mo ngayon sa karamihan, no, na inspirasyon, and parang once na, parang ang dami para lang magkaroon sila ulit ng mga new opportunities is andito yung nagbibigay ka ng mga side examples para talagang maintindihan nila kung ano yung mga sinasabi mo. Kasi sila rin naman ang magbe-benefit nun. Yung mga listeners mo, maybe viewers mo, followers, no? Or maybe kung meron kang ganitong platform, YouTube, no? Isan dyan yung mga subscribers mo to listen to you. Okay? So now we have the Six of Ariel, no? Sinasabi dito na material needs get fulfilled in magical and unexpected ways. Acts of kindness, giving or receiving with a grateful heart. Alam mo ano ka dito talaga, no? Giver ka talaga. That's why that's why yung abundance and prosperity sa buhay mo talaga is talaga namamayagpag sa panahon ngayon. And I know for sure na talagang ito is mahaba. I mean, lifetime na rin, no? Lifetime na rin siya. Okay, so continue mo lang yan dahil lahat, no, kahit sa material needs is talaga magfu-fulfill or ma-receive mo or makukuha mo siya. Okay, so we have the Seven of Ariel. So you have invested wisely. Have patience and wait for the harvest. Review your progress and make plans for your next endeavor. Yes, definitely. No? So, ang kailangan mo lang talaga dito is, I mean, nakapag-invest ka na dito eh. Marami ka nang na-invest, no? And that's perfect, no? So, still have patience, you know, and wait for the harvest. So, kailangan mo lang talagang magtiyaga or maghintay or habaan nyo pa yung pasensya nyo kasi hindi naman to agad-agad na darating sa inyo. Kung ano man yung parang hindi naman sa kapalit pero may bibigay sa inyo reward si God dahil nga doon sa mga ginawa ninyo. Pero alam ko nararanasan nyo na ngayon yan. Unti-unti nakakaramdam na po kayo niyan, ano? So, mas mag-focus ka ngayon doon sa mga susunod pa mga plans ahead, no? Para doon sa mga susunod, no? Kung ano pa yung mga dapat na para mas magkaroon ka ng growth pa, no? Na parang mas marami ka pang matulungan na tao. Yung ganun. Okay? So we have the Five of Raphael. So everything happens for a reason. Yes, definitely. No? So release regret. Kailangan natin talaga i-release yan and embrace the opportunities for happiness. Search for the silver lining. Totoo yan. Alam nyo kasi kung hindi po natin i-express, i-let go o i-release yung mga nandito natin na hatred, burdens, no? Wala po mangyayari sa atin. May stuck po talaga tayo. No? Kailangan po dito lagi tayo masaya. Alisin po natin yung mga inis. No? Kasi the more na naiinis tayo, nandun tayo sa stuck situation eh. Hindi po tayo magkakaroon ng growth. No? So tuwan-tuwa tong taning na to na ay naging successful ako. Paralisado na naman siya. Wala na naman siya magawa. Ay nakakuko na naman siya. Bahay na lang siya. Bulok na lang siya dyan. No? So kung kinakalaban niyo yun, ano kayo, pilitin niyo po yung sarili niyo na, ayun, again, no, mag-ano kayo, kung tingin niyo spiritual ito, or kahit hindi man po spiritual basta po nagkaroon kayo ng low energy, kasi yung soul niyo na po pinag-usapan natin, so kailangan niyo pong mag-salt bath. Again, ang kailangan pong salt na gagamitin niyo dito, asin is yung rock salt. 2 tablespoon, enough na po yung isang timba, yun po ipaligo niyo. No, para po ma-cleanse po kayo and ma-energize po ulit yung soul nyo and yung aura po ninyo. Okay? So, Knight of Michael. So, we have the Knight of Michael. So, time to move quickly. Choose logic over emotion. There's a sudden changes. Okay. So, andito yung kumbaga, kung meron po kayong mga plano sa buhay, no? And may mga signs na naman from God. So, ang gawin niyo po dito is, gawin niyo po agad. Aksyonan nyo agad. Huwag na po kayo magpatumpik-tumpik. Dahil ito po is a sign from the Holy Spirit na rin. Nagawin nyo po itong mga bagay na to. Huwag na po kayo magdalawang isip. Okay? So, kailangan lang po dito is faith, no? Na talagang parang yung tiwala, yung trust din kay God. No? Kasi again,
No, andito na po kasi yung kailangan niyo na rin po sabihin sa sarili niyo na, God, please, kayo na po ang mag-drive ng buhay ko. Kayo na po humawak ng manibela ng buhay ko. Kung saan niyo po ko dadalhin, susunod po ako. Ganun na lang po. Para hindi po tayo magkamali. And andun po yung, since ganun po yung binitawan yung salita kay God, and kailangan mag-trust po kayo sa life cycle na nangyayari sa inyo. Sa path na tinatahak po niyo, sa journey ng buhay ninyo. Okay? So, yan po ang ating reading for tonight. And doon po sa mga nakasubscribe, di pa rin po nakaka-subscribe pero naka-resonate, no, is pakiclick po ang subscribe button, then paki-like and share, then pakiclick na rin po notification bell para po updated po tayo sa ating mga readings. Okay? So, now is, andito na po tayo sa healing. No? So, bow your heads. So, ito po is everyday ko na naman po ito ginagawa. No? So, all you have to do is to bow your heads and damhin po ninyo yung energy, yung healing energy from God para po sa inyong kagalingan. Maraming maraming salamat po. Okay. So, yan na po ang ating today's kaganapan, tonight's kaganapan. Maraming maraming salamat po for listening and watching. Bye. God bless.